Dino-double cross nila yung bata. Ito ang style na talagang double cross ang tawag dito. Mabait sila sa bata, pero sa talikuran may ginagawa silang hindi maganda sa bata. Unang-una, yung hindi nila papapuntahin sa Hong Kong si Beyonce. Sila po nagdidikta. Ayan. Muli, nagbabalik po yung lingkod, guys. Isa mapagpalang araw gabi sa ating lahat. So, ayun na. Sa mga sulok ng mundo, mega love shoutout po sa inyo lahat. Dito guys, ang topic natin. Ito ay patungkol do sa comment. Mahirap yata. Sabi nila mahirap yata kapag nawala na yung EDC or paano na si Beyonce. Maraming ang nag-aalala. Kung sakali. Ito para mahimasmasa naman yung mga gumagawa ng mga katoksikan, itong mga sponsor na di umano nga ay nagsusulsol. At napanood ko doon sa live ni Dr. Love ay pinaplano na sana ay yung pinaplanong hindi na pasamahin papuntang Hong Kong ba? Singapore? Itong sa Mansa rin ng EDC pinaplano na yun na nga, hindi na raw pasasamahin si Beyonce. Panoorin nyo guys kay Dr. Love na dun na ano na nila Dr. Love. Pero marami din ang nag-cheer up. Chini-cheer up si Edo. Go, 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 Edo. Laban lang, laban lang. Medyo nakakataba rin naman ng puso dahil nakikita natin yung marami ang sumusuporta na nandyan na nagmamahal doon sa EDC Love Team. Yung mga ano yan EDC fanatics, sinusuportahan, chini-cheer up si Edo. Go, 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 Edo. Yan, laban lang. Ignore mo yung mga taong makakasira sa iyo na, yung mga makakadistract sa iyo. Pero ito marami din yung nagsasabi na paano nga kung wala na yung love team. Dahil sa napagod na si Edo, sumuko na dahil noon pa man ay durog na sa basher na kung tutuusin kahit siya ay mag-focus doon sa charity works, kahit pa paano ay may kita. No. Hindi kailangan ni Edo na maghapit, pero salamat kay Edo dahil support siya sa programa ni Kalinga Prab. No? And nandyan nga, leading man, alam nyo na, love team, sila yung mga artista ng Kalingap, salamat kay Edo. Pero ito na ang tanong natin, no? Yung iba, marami nagko-comment, paano daw kung isang halimbawa ay wala na ang EDC love team? Paano nga po ang mangyayari? Di ba? Ito, malaking bagay po ito para sa lahat ng mga beneficiary, lalo na ang mga Kalingap Angels. Lagi yan sinasabi ni Kalinga Prab, naririnig ko kay Joy. Mag-save, mag-ipon. Oh. Yun lagi, napapansin ko yan. Kay Kalinga Prab, kasi hindi natin masasabi yung panahon. Bukas makalawa ay biglaan mahinto dahil sa mga nakakadistract at nakakapagod na pagod na rin sa panguusig, sa pangungutya at binabatikos. No? Isang araw, maaaring maglaho bigla-bigla sa isang iglap ang isang love team. Lalo pa, sabi ko nga sa inyo, sa tagal na rin ang panahon na si Edo ay nakasalang sa love team. Paano? Kung isang iglap ay si Edo ay biglang mag-asawa. Sino nga asawahin? Si Beyonce. Maganda kung si Beyonce talaga ang asawahin, at lagay na ang ating loob. Alam natin na si Beyonce ay nasa magandang kamay kay Edo. Paano nga kung hindi naman maging sila? Paano kung bigla-bigla si Edo ay magkaroon ng girlfriend? Yun, isa sa mga maaari mangyari. And paano nga kung ganito nga na sumuko na, pagod na, nai-stress na, nadidistract sa sobrang daming mga chuchu dyan, mga traitor, mga sponsor na pagtalikod ay ibang sinasabi at gusto pa iwakasan na ang EDC. Paano? Alam niyo, sa totoo lang, ang higit na maapektuhan po dito ay si Beyonce. Kaya ang tanong, paano na kung wala na ang EDC love team? Yan. Yun ang magiging problema. Pero siguro sa tingin ko, hindi ito basta-basta ititigil ni Kalinga Prab. Kasi nandyan pa nga din yung bahay na hindi pa na pa-blessings, no, na pa-ribbon cutting. Kaya nga sabi ko, sa totoo lang ito real talk tayo. Sa totoo lang, hindi ito naman ay napapag-usapan lang, pero para sa kaalaman po ng lahat at lalong-lalo na do sa mga sponsor, para po sa inyong kaalaman, ay malaki po ang naging papel ni Edo para kay Beyonce. Kaya
kung ilan man yung sponsor na yan na nagkakaganyan, eh, merong sponsor na matino, na maayos naman. Eh, yung ibang mga ganitong galit na galit kay Edo, mag-isip-isip po kayo. Ma-realize nyo, malaki ang naging papel ni Edo sa buhay ni Beyonce. Dahil nung panahon na ito binablog si Beyonce noon, bibihira pong naibablog din, and hindi halos din po yan napapansin na re-reaksyonan. Nung ito'y na-love team kay Edo, doon pa lang po nag-umpisa. Sino po nakasubaybay ng unang matagpuan po ito? Yung Dr. Locke, si Beyonce. No? Ano ang magiging buhay? Ito ay para lang sa kaalaman ng lahat. Kasi baka nakakalimot yung iba. Na ganun-ganun na lang ba? Na titigil yung love team. Hindi nyo ba sinasaalang-alam kung sino ang higit na mapupuruhan ditong magbaback to zero? Maaaring mangyari kay Beyonce dahil unang-una, yung nanay, syempre may agay-agay, si nanay ni Beyonce, may agay-agay pa, hindi pa makakatrabaho o makakapaghanap buhay. Sino po mag-aalaga? Ay, yung iba kapatid ni Beyonce, kaliliitan pa. Ano po? Yung tatay naman ni Beyonce, sige, maghahanap buhay. Sa panahon ngayon, ano po, yung hanap buhay na po pwedeng instant na agad-agad ay merong kita, ay kasarap ng buhay sa piling ng kalingap na naandyan si Beyonce at kasama kalab team ni Edo. Tapos sa isang iglap lang, maglalaho na parang bula dahil lang sa mga katoksikan ng iba. Medyo iba na ang pinaplano. At sabi nga doon sa live ni Dr. Love, ay, ito daw ay parang tawag ito, hindi na raw pasasamahin. Hindi na raw pasasamahin sa Singapore ba, sa Hong Kong? Ay, bakit ganon? Eh, teka, titignan lang natin sa part dito, guys, no? Bakit ganong masyado naman kayo? Hindi ko sa'yo. Sigurado ako, mabakbakan mo mga ito. Kilala mo sila, sir. Kilala mo sila. Isa sa mga plano nila, yung biyahe sa February. Yo. Isa sa mga plano nila, yung biyahe ni Beyonce nito February. May tinidikta sila sa bata. Ganito sila kasama. Ganito sila kasama. Akala naman nila, papaniwalaan si Beyonce. Akala naman nila, susundan sila ni Beyonce. Hindi, ang gusto po ng mga titas ay hindi na raw pasasamahin si Beyonce sa ibang bansa, sa February. Ganito sila kasama. Dito double cross nila yung bata. Ito ang style na talagang double cross ang tawag dito. Mabait sila sa bata, pero sa talikuran may ginagawa silang hindi maganda sa bata. Nako. Ayan. Pagpunta ng February sa ibang bansa, hindi raw pasasamahin. Ayaw ng mga titas. Kinokontrol nila. Yun ang mahirap dito. Mahirap, pero sabi naman ni Beyonce, hindi naman po siya nagpapasakop. Yeah, wag ka magpapasakop, Beyonce. Pero natutuwa ko, ang daming nag-cheer up kay Edo and sa Beyonce, go, go, go lang. Fight, fight, fight. Yan. Pero yun na. Paano nga pagka biglaan? Yan, umpisa pa lang, yan, pinapaalala ni Kalingap Rab, ito para sa lahat ng mga Kalingap Angels. Ano mang blessings ang inyong natatanggap, pera man yan or ano man yan, ilagay ninyo sa tama dahil hindi natin talaga masasabi yung panahon, no? Kung natatandaan yung panahon ni Reyna, nababas si Edo, sobrang nababas. Nang si Edo ay umayaw, ayaw na, hindi na mapipilit. No? Ayaw na talaga kahit na kumbaga yung kanyang ginagawa ay good vibes lang para kay Reyna, baka sakaling makatulong, gumaling, pero ayaw na, tigil, wala magagawa. Yun, wag po nating hintayin yung ganun, no? Pero yun na nga, sabi ko nga sa inyo paano na si Beyonce kung sakaling nga nawala na ang love team. Pero yun na, no? Dapat, kung nakakatanggap kayo, kung anong mga blessings, pera, o ano man yan, ay ilagay sa tama, at least mawala man ang love team, ay meron kayo mapagkukunan. Ano po? Meron, hindi kayo back to zero or bagsak agad-agad. Pero sa bagay, may mga titas naman dyan, baka masusuportahan naman nila si Beyonce. Pero nandyan si Kalinga Prab. At sa tingin ko, hindi naman siguro ito, basta-basta lang, i-stop ni Kalinga Prab na ganun-ganun na lang. No? Dahil wala naman pong problema kay Beyonce. Wala pong problema. Ang problema po ay nasa mga sponsor at na masyado nilang dinidistract na, ini-stress na si Edo. Pero kay Beyonce, walang problema. Gayong meron mang lumalabas, sasabi ay si Beyonce daw at saka yung nanay niya ay nasa group chat, hindi naman siguro kasalanan yun ni Beyonce at yung nanay niya. Maaring, yun nga, ini-add na kung sino man ang nag-add, pero siguro din, kumbaga sinamantala nila yung kahinaan ng nanay ni Beyonce, nagiging sunod-sunuran kasi tiwala. May tiwala, okay lang. Baka sinasabi mo kayo mag-alala kasi hindi naman kami wakwak, pero bawal pa rin po magkaroon ng direct contact sa mga beneficiary. Kahit pa sabing hindi man kayo mga wakwak, pero bawal po talaga. Pero ayun na, nandiyan naman na, sana lang, sa lahat ng mga angels mag-ipot.
at hindi natin masasabi ang panahon. Yan. Pero maganda talaga. Mag-ipon, ilagay sa tama ang pera, gumastos sa tama, nang sa ganun man ay balang araw, hindi natin masasabi na pang lifetime ang itong mga love team. Hindi po natin masasabi yan. Siyempre, alam naman tumanda na. Diyan sa puro love team. Nandiyan sila hanggang ugod-ugod na, di ba? Yun. Hindi pang lifetime. Abang-abang tayo, guys, no? Pero ayun na. Ang aking masasabi, hanggang sila na sa Kalingap, nandyan, sa tulong ni Kalingap Rob, na sila naisalang sa mga love team, kung may mga blessings, may mga sponsor na nagpapaabot ng pagmamahal o cash, ano man yan, mag-save. Para ano man ang mangyari, ay hindi tayo back to zero. Yun, ang akin, no? Pero marami, nagpapasalamat ako. Marami doon sa akin, kaya hindi na ako nag-scroll para i-check. Puro go! Puro fight at fight, Edo, chini-cheer up si Edo. Ayan, and yung iba nag-aalala kay Beyonce. Ayun na, no? Love, at walang mambabas, at sana ay tuloy-tuloy lang ang EDC, at sayang po ang nasimulan. Na at saka ang dami nagmamahal sa EDC dahil lang sa mga, masisira. Go lang, Edo. Marami ang nagmamahal sa inyo, sa EDC. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Bye-bye!